hold up, go a tight sushi. Love it every bite, no bad for that, and that's okay. We're making Norimaki our way. Start with the rice, steaming hot and white, but don't forget to see how to make salmon Norimaki sushi. No mat needed. Okay, so yung unahin natin is yung paggawa ko ng homemade sushi vinegar. Okay, makikita natin dito sa video na to na gumawa ako ng gumawa ako ng sarili kong sushi na vinegar recipe. So yung recipe, yung sushi vinegar natin is kailangan lang natin ng tatlo. Kailangan lang natin ng tatlong ingredients for the sushi vinegar. Okay? Ano yung tatlo? Yung una, yung number 1 is yung, of course, yung vinegar. And number 2 is yung sugar. Yung sugar natin. And lastly, number 3 is yung salt. So, may vinegar ka dyan. You have sugar and you have salt. Pasok. Okay ka. Gawa tayo ng homemade sushi vinegar recipe. Okay? So, yung paggawa ko din ng homemade na sushi vinegar is may kunting history lang, no? May kunting history ako dito eh. Noon pa, gusto ko nang gumawa ng sarili kong yung panglasa, no? Masarap naman yung mga binibili natin na mga sushi, yung mga ganon. Pero parang mas na challenge ako na gumawa ng ng vinegar ng sushi. Kasi hindi lang siya vinegar. Yung vinegar na binili mo, ilagay mo na dyan sa rice mo, then okay na. No. You need to make your own recipe para magkaroon ka ng sushi vinegar recipe. Kaya I do research, I do trying error, ginawa ko lahat para lang makuha ko yung gusto ko na panglasa. Gusto ko yung sarap na hinahanap-hanap ko. Kaya, naglista ako, nagsulat ako, ginawa ko para lang makuha ito. So, eventually, talaga, this is secret. This is secret, but gusto kong i-share sa inyo kung ano yung homemade na vinegar recipe ko. For me para sa akin, masarap siya. Kaya, makikita nyo sa video na to na kung paano siya ginawa. Kaya, I hope na sana i-try nyo yung homemade sushi vinegar ko para ma-apply ninyo sa paggawa nyo ng mga sushi. So, okay, nakikita nyo dyan, di ba? Nakikita nyo dito yung paggawa ko ng sushi vinegar. Yan lang. Very simple lang ating recipe. And you need only, tatlo lang. You need only 3 ingredients. Tatlo lang. No? May may sugar ka. So, may vinegar, may salt. Makagawa ka ng masarap na sushi vinegar. Okay? Kaya, gawin nyo na. Okay, yan. Pabilisan natin konti. Then, we go to the next one. Okay, punta tayo sa next. Okay, ito yung next natin. Yan ang ating salmon. So, pag bumili kayo ng salmon, sana, na isda, na salmon, sana yung ganito ka, laki, no? Ganito siya kahaba. Ganito siya kahaba. Then, ganito siya kalaki. Mas maganda talaga na mahaba yung salmon na gagamitin natin sa ating rolling
norimaki, yung salmon norimaki, yung Japanese dishes na niro-roll yung niro-roll natin yung, tika muna, nag-loading ako. Niro-roll natin yung maki. Ano ba yun? Tika muna. Ito na, balik agad. Ito, yung niro-roll natin yung, paano natin yung wrap para pasok siya sa wrap, no? Pasok siya sa wrap, kasyang-kasya siya sa ating wrap, yung nori natin, yung nori seaweed natin, makakasya siya, and the same sila ng laki, kaya mas maganda yung piliin natin na salmon fish is yung ganito ka taas yung salmon. So, ganyan. Tingnan nyo yung, manood muna tayo ng paano ko hiniwa yung salmon, no? Para kasya siya sa pagro-roll natin ng sushi, and makasya siya sa nori seaweed na gagamitin natin. Okay? Hold up, go a tight sushi, love it every bite, no bamboo mat, and that's okay. We're making norimaki our way. Start with the rice, steaming hot and white, but don't forget the secret, we'll season it right. Mix up the vinegar, sugar and salt, that tasty balance, that flavor vault. Spread it out, channel, let it cool down slow. Shiny grains of sushi rice ready to go. Perfect taste, took trials, mistakes in the past, but now I found a recipe that's built to last. Roll, no mat in sight, just seaweed and salmon, tasting so right. Simple and tasty, you got what you need. Homemade sushi, magic guaranteed. No mat needed, sushi succeeds. Yeah. Lay out the nori, smooth and black. Place your rice gently, keep it on track. Press with your fingers, not too hard. Just a thin even layer, you're playing the card. Tapos na nating nahiwa yung salmon ng pahaba para kasya siya sa wrap, yung ginagamit natin na nori seaweed sa pag-wrap natin. Ganyan siya kahaba, no? So, punta tayo sa sunod. Next tayo, okay, yan. Gumamit tayo ng kiluhan dito. Gagamit tayo ng kiluhan. Sa mga walang kiluhan dyan, hiram muna kayo ng kiluhan. Doon, manghiram kayo doon. Manghiram kayo doon sa kapitbahay nyo ng kiluhan. Okay, yan. Ikikilo natin yung rice natin. O, yan. Yung kanin natin, ikilo natin. Mas masarap talaga na ginagamit natin na rice dito is yung wag yung masyadong maraming tubig. Mas masarap yung ginagamit ng rice sa sushi is wala siyang masyadong tubig dahil nilalagyan natin siya ng vinegar, di ba? Kaya mas recommended sa akin yung ganito na rice na walang masyadong tubig yung ginagamit natin. So pag for example, yung rice ninyo is pa siya, bagong ahon or bagong yung rice nyo, mainit pa. Okay, ito yung isa sa mga technique. One of the technique sa paggawa ng mga sushi rice, yung mga vinegar, yung sushi vinegar rice. Ang isa sa mga technique nito is ito. Ito yung isa sa mga technique nito. Na pag mainit pa yung rice ninyo, kinilo nyo siya, di ba? Pag kilo nyo, wag nyo muna lagyan ng vinegar. Okay? Wag muna natin lagyan ng vinegar yung ating rice. Okay? Papalamigin muna natin yung rice. No? I-sit aside muna natin ng konti para lalamig siya ng
lalamig konti yung rice natin. Huwag natin ilagay yung vinegar na mainit pa yung, grabe pa kainit yung rice. Kaya, palamigin mo muna ng konti, ipa-cool down muna yung rice, then, i-mix natin yung vinegar. Okay? Yan. Mix natin yung mix natin ito, yung vinegar natin kanina, i-mix natin nito. Okay, yung vinegar nyo kanina, dapat i-mix nyo. Yung vinegar kanina, dapat i-mix nyo para ma-dissolve talaga yung asin at yung asukal. No? Yung sugar and salt, it should be dissolved para ma-mix natin siya ng mas masarap sa kanin natin. No? Yan, napalamig ko na konti yung kanin, then ilagay na natin yung vinegar, then i-mix natin sila ng maayos. Then dito din, sa pag-mix mo, kailangan ganito ang pag-mix natin ng kanin. Hindi yung pag-ano na pag-mix natin, kailangan para pataas yung spoon pag ganon, para hindi ma-flat yung kanin natin. No, hindi siya kailangan durog-durog pa rin yung kanin. Kaya ganon ang pag-mix ng spoon natin dyan. Okay? Then, ito na. Ito na yung, dyan na tayo. Dyan papasok ang no math needed. Wala. Hindi tayo kailangan dito ng math, science. Math and science. Hindi natin kailangan yung math. Ano ba yung math? Ito yung math. Yan ang math. Yung wood, yung kahoy na ginagamit sa mga Japanese noon. Hanggang ngayon naman sa mga restaurant talaga, gumagamit talaga sila ng mat ng pang-roll ng sushi mo. Okay, may marami ding tinda niyan dito, pero ako hindi ako gumagamit ng rolling mat sa sushi roll natin. Hindi mas gusto ko na ganito, walang ginagamit. Kaya very simple lang, very easy lang. Okay, tignan natin kung ma-roll ba natin ng maayos. Yung nori seaweed, may may line niya na pataas. Pwede mo mapataas siya or ma-vertical yung horizontal or vertical. So wag pataas din. Ang roll natin pag ganon, kailangan pahiga lang. Pahiga yung nori natin. Then may din siya, yung madulas at yung hindi madulas. Yan. Kailangan dyan, kailangan dito yung nilalagyan natin ng kanin or nilagay natin yung rice sa hindi madulas na part ng nori. No, doon natin ilagay yung rice sa hindi madulas na parte niya, yung likod at yung harap. So, dyan natin ilagay yung rice. Dyan, nilalagay na natin yung rice natin na nag-mix na sa vinegar. Okay? Tapos na ng mix yan, kaya ilagay natin yung rice, then i-flat natin yung rice. Okay? Okay, forward natin ng konti para madali. Okay, let's go. Forward natin. Okay, yan. Na-flat ko na yung rice. Okay, flat natin. Okay, dyan na tayo. Okay. Sa picture na to, okay, nakikita nyo to. Yan. Okay, lagyan ko ng arrow. Okay, dyan. Sa pinaka-ibaba ng nori, yan, na may arrow na yan, dyan, kailangan yung kanin, yung rice is kung pwede, umabot talaga siya sa ibaba. No, yung pag-flat ng rice natin para maganda yung pag-roll natin. Then yung nasa itaas, yan, yung nasa itaas na arrow dyan, wag natin
ano yung rice hanggang doon sa itaas. Bigyan natin ng space kunti yung nori natin, yung seaweed, nori seaweed natin. May kunti siyang ano area doon para pag roll natin maganda. No, wag natin ilagyan wag natin i-cover lahat yung rice sa nori seaweeds natin sa pinaka ibaba, pinaka itaas. Kaya lagyan natin ng ganito yung konting space. Okay, let's go. Tingnan natin. Okay, then okay na. Then lagay natin yung salmon. Okay, yung hiniwa natin kanina, yung salmon. Okay, lagay natin. Yan. Yan, lagay natin yung salmon, di ba? Pag mahaba yung salmon ninyo, yan, ganyan siya. Saktong-sakto siya. Pag yung mabili nyo is yung ano niya, yung hindi mahaba, yung maliit, hindi siya aabot na sa dulo. Kaya watch tayo ng paano pag-roll. Paano ko siya ni-roll without the mat. Okay. Tignan nyo maigi kung na-roll ba ng maganda. Roll it up, roll it tight, sushi clubbing everybody know that we're not, and that's okay. We're making nori-maki our own way. Right, start with the rice, steaming hot and right, but don't forget the secret, we'll season it right. Mix up the vinegar. Okay, yan po. Okay, dyan kailangan madikit kasi yung last edge niya, di ba? Yung hindi natin nilagyan ng kanin yung pinaka yung doon sa dulo, ilalagay natin doon, lagyan mo na siyang, pwede lang siguro tubig or ginaganon ko siya ng vinegar, yung pinakalas na dulo niya, no? Yan, dyan, para madikit siya sa pinakahuli, magkadikit sila sa last part niya. Yan, nilalagyan ko ng vinegar. Okay, nilagyan ko ng vinegar para makadikit siya. So, siguro, hindi masyadong maganda yung pagro-roll ko ngayon dahil hindi ko na alam kung kailan yung last roll ko eh. Hindi ko na kasi alam kung kailan ako gumawa last nito. No? Sobrang busy kasi. Kaya, nag-try ako, no? Nag-try ako ulit gumawa. Kaya siguro, hindi masyadong maganda yung pag-roll ko sa unang roll. Okay? Yan. So, yan, ganyan lang ang ating ganyan lang ka simple ang paggawa natin ng salmon nori-maki sushi roll. Ganyan lang yung mga technique, ganyan lang ang ginawa ko, ganyan lang ang recipe na in-apply ko para mas masarap yung nori-maki natin, yung salmon, Japanese salmon nori-maki. Dito na lang, and let's end the video. Tapusin ko dito yung video natin today, and I hope na may natutunan kayo, and hope you also try this recipe, this Japanese salmon nori-maki without no mat needed. Di ka kailangan ng mat dito, yung wood, para makaroll ka ng sushi nori-maki. Okay, it's very simple po ang paggawa natin ng nori-maki. Salmon, Japanese salmon nori-maki. Ganyan lang po simple ang paggawa niyan. Okay, thank you for watching. I hope you enjoy, and see you again next time. Bye!
Seaweed and salmon, tasting so right. Simple and tasty, you've got what you need. Homemade sushi, magic guarantee. Oh, yeah, Rolling Maki love, from me to you. Hold up, go a tight sushi, but in every bite, no bamboo mat, and that's okay. We're making Norimaki our way. Start with the rice, steaming hot and white, but don't forget the secret, we'll season it right. Mix up the vinegar, sugar and salt, that tasty balance, that flavor vault. Spread it out gentle, let it cool down slow. Shiny grains of sushi rice ready to go. Perfect taste took trials, mistakes in the past, but now I found a recipe that's built to last. Roll, 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 no mat in sight, just seaweed and salmon, tasting so right. Simple and tasty, you got what you need. Homemade sushi, magic guarantee.